Gearbox GBX Paddle Review, let's go! Hi everyone! So my name is Dax from Team Pasdupa, and for today's video, papakita ko sa inyo, it's the GBX Gearbox. So yung una nilang binigay sa akin, the GX2 Gearbox Power. Next is the GX2 Gearbox Power naman. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang dami ko ng mga videos about the Gearbox. So tingnan nyo na lang sa aking Reels. And for today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo, review ko sa inyo yung kanilang Gearbox GBX Power. So around mga 10 to 12,000. Simula talaga ang muscle memory ko, it's a Gearbox. No, I've been using Gearbox since before, and ngayon na lang ulit ako nakagamit ng Gearbox kasi ang dami kong nire-review mga paddle, 'di ba? So makikita ko talaga ang mga difference nila. And tingnan natin kung ano ang difference nito, anong pinagkaiba nito sa ibang mga paddle. So si Gearbox, guys, ito tingnan yung feel niya, it's elongated, and of course, yung kanyang structure, yung kanyang material ay gawa talaga sa quality. Ayan. And then, eto, hindi siya masyadong gritty. And nung na-try ko siya ulit, grabe. Super na-miss ko ang Gearbox. Mura ito, yung GBX kaysa sa GX2. Ito ay mga nasa 17 to 18,000. Ito ay mga 10 to 12,000. And my honest review, parang ang ganda nito gamitin kaysa dito sa GX2 Power. For me, sa aking gameplay, sa aking skill level, ayan, so mas okay sa akin ito. Okay sa akin ang GX2 Power. Nung nagamit ko siya during our open play, court performance, hindi nila ako binibigyan o hindi niya ako binibigo. Importante talaga sa akin, guys, pag gumagamit talaga ako ng paddle, hindi sumasakit yung elbow ko and then yung shoulder. Ayan, importante talaga sa akin yun. Yun talaga yung isa sa tinitingnan ko pag nag-handle at nagre-review ako ng paddle. At dito sa GBX, hindi ko naramdaman na sumakit yung aking balikat tsaka siko. And pagdating naman sa material niya, guys, alam nyo naman na honeycomb ito. And then, ang disadvantage lang pag honeycomb kasi, guys, mabilis talaga siyang masira. Depende talaga kung paano ka maglaro. Kasi may mga players na sobra talagang power kung maglaro. And meron naman na nagsusoft gaming lang. And for me, ako, both naman kaya kong gawin. Oh. Pero for me, GBX2, ang ganda ng absorption ng ball. For the core material, sobrang quality ng core material niya. And then for the power and pop, ito talaga, hindi ka mabibitin. For me, mas okay sa akin yung kanyang power, and then yung less yung pop. Yung control ko here, sometimes pumapalya talaga ako. So ina-adjust ko na lang talaga yung sarili ko kasi sometimes ganun ang effect, guys, pag lagi kayong nagre-review ng paddle at lagi dami yung ginagamit na paddle. May mga paddle na ang lakas, so i-adjust mo yung sarili mo. May mga paddle na kulang naman sa power, so adjust mo na naman ang katawan mo. And yeah. Ginusto mo yan eh, 'di ba? Pero here sa GBX, for the power, solid. Kung ma-power kang tao, solid talaga siya. So when driving the ball, sobrang ang bilis ng response niya talaga. Yung control and precision niya, maganda. Yung mga short shots like drops and dinks, mapupunta mo talaga kung saan mo gustong papuntahin yung ball. Sobrang precise niya talaga, and hindi ko yun na-experience sa ibang mga paddle. Isa yon sa gusto ko sa Gearbox. Yung kung saan mo papuntahin yung ball, doon din talaga siya makakarating. And for the sweet spot, ayan, lagi natin itong inaanong sa sweet spot. Sometimes kasi pag ako naglalaro, kumakanto siya. So siguro dala na rin ito sa pagre-review ng mga paddle. But for the GBX Power 2, ang lawak din ng kanyang sweet spots here. Wag lang talaga siya mapupunta sa ibang mga kanto-kanto kasi iba talaga ang tunog niya. Kahit naman sa ibang mga paddle, but here sa GBX, same lang din. Ayan, wala naman akong question for the sweet spot kasi ang ganda ng sweet spot niya. Talagang hindi ka rin mabibitin from top to bottom. And ito yung na-miss ko sa Gearbox. It's yung grip, yung feel ng grip talaga. It's importante din sa isang paddle. Kasi minsan may malaki yung handle, sobrang haba ng handle. But for the Gearbox, for me, yung sa kamay ko, sakto lang siya. Ito yung na-miss ko sa Gearbox. Ayan. So, hindi siya yung magro-rotate, hindi siya mabibitin. Ayan. Kasi sometimes, guys, pag nagpumapalo ako, hindi ko lang alam kung na-experience mo ba siya. Pag pumupunta yung ball dito, natitwist, parang nag-i-slide. So, dito sa GBX, hindi ko siya talaga na-experience kahapon nung naglalaro kami. So, ang ganda ng grip niya. Ang ganda. And importante din, guys, sa paddle is yung swing weight. Ayan. Kung gaano kabilis mo mag-react, and then yung paddle mo, pag merong mga kumukuha ka ng ball sa ere. And of course, yung vibration ng isang paddle, mararamdaman mo. Kasi minsan, pag may mga paddle akong hawak, mararamdaman mo na sumasakit talaga yung shoulder tsaka yung elbow. So, vibration issue yun sa
sa paddle. So dito sa gearbox, hindi ko siya naramdaman. And isa din sa kailangan yung tandaan guys pag nag-ano kayo ng paddle, it's the warranty. Dapat sa exclusive store kayo bumili para covered siya ng warranty. And for the gearbox, kung gusto niyo bumili ng mga gearbox items, ayan si Alset Pickleball Store. Ayan, ito yung legit na nagbebenta ng mga ng gearbox. And sometimes naso-sold out yan sila. And yeah, mas maganda na merong protection yung inyong mga paddle. Ayan. So, once again, kung gusto niyo bumili ng mga gearbox paddle, ayan, visit their Facebook account, Alset Pickleball Store. So, ayun guys, ayan, sana ay may naipulot kayo sa ating gearbox paddle review. And just want you to share na ako ay table tennis player. 1 year na rin naglalaro ng pickleball. So, masali na rin ako ng mga tournaments and nakaka-podium din. And yeah, once again, gusto ko lang i-remind sa inyo na ang paddle is just a tool. It depends on your skill level. Lagi ko sinasabi yan na it depends on your skill level. And wag natin isisi sa paddle kung bakit tayo natatalo, kung bakit tayo hindi makaperform sa court, kasi malaking factor ang skill level, ang training. Kaya kung gusto mong gumaling, mag-training ka na mag-training, mag-drills, magpa-coach. Kaya marirecommend ko sa inyo ang gearbox paddles. Ay guys, sobrang hindi kayo mabibitin, hindi kayo mabibigyan ng hindi kayo mabibitin, no? And I just want to talk about, and yun lang, ang pinaka ko lang sa pag honeycomb, it's madali siyang masira pag honeycomb compared sa full foam. So ayun lang. But for the gearbox, wala pa akong nasisirang gearbox, day. wala pa akong nasisirang mga gearbox paddles. Ayan, so doon mo makikita na sobrang solid. Ang dami na rin nakakagamit ng mga gearbox paddle guys, kasi minsan dinadala ko sa court and tinatry nila. Ayan, pwede rin yung i-try din yung kung if you want, yan. So again, this is once again Dax from Team Ampas Lupa Pickleball Pro. Kung gusto mo pang manalo o kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong content, ayan, i-follow, i-subscribe nyo na yung aming mga channel. Ayan. What I like about the gearbox, and aside from their marketing, it's the support system nila sa mga pickleball players. Like me, na sinusuportahan talaga nila ako all throughout the journey na meron ako. At yun yung importante sa community. Ganda ng support system ng gearbox sa community. And isa sila talaga sa mga marirecommend kong mga paddle brands na pwede nyong pagkatiwalaan. Subok na sila. May mga players na sobrang nag-champion pag gagamit itong mga paddle na to. And yun, so sana makasama ako dun sa lineup ng mga nag-champion talaga. So yun lang guys. This is once again Dax from Team Ampas Lupa Pro.